Ngayon ko lang nakita tong video na to mga ka-Junatics at you know what? Mas tumindi yung hanga ko sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. At currently, sa pamumuno ni Mayor Baste, ay grabe mga ka-Junatics. Eto, panoorin lang natin ng mabilisan. Baka hindi nyo pa napanood to. Eto si Kuya. Ayan. Para ito sa mga Duterte diehard haters. So bago nyo kami yabangan, bago nyo kami pagyabangan Correct. sa inyong mga lugar o sa mga achievement ng mga lugar ninyo, siguraduhin nyo muna na ganito kadami yung mga asset na mayroon kayo sa inyong lugar. Dahil 911 yan mga ka-Junatics ha. 911. First ever sa Pilipinas ang Davao City na may 911. dito sa Davao City ay sobra-sobra at hindi mabilang yung ganitong mga asset ng 911, ng CDRMO at rescue operation vehicles at marami pa, no. So yan, makikita natin mga boss, hindi mabilang yung napakadaming mga vehicles po na asset ng City Government of Davao. Ayan. So nakabalandra halos lahat ng asset, rescue operation, 911 vehicles po ng City Government of Davao City dito po sa may Coastal Road ng Davao City, dahil po meron po silang ginaganap na programa ngayong araw. Kumbaga po, hindi sa pagmamayabang, pero kita-kita mo talaga kung gaano talaga kapursige ang mga leaders natin dito sa Davao City para pamahalaan or para pagsilbihan ang mga Davaoenos. So yun, masasabi talaga natin na nakaka-proud maging Davaoenos, and maraming salamat po sa mga leaders natin dito sa Davao City, dahil meron silang ganitong klaseng leadership na kung saan ay kitang-kita ng buong Davaoenos. Sa ato mga CDRMO, ayan, sila mga boss. CDRMO. What does it mean? Anong ibig sabihin? So, grabe. Ang nasa likod, please, prosinto sa tubangan na to, sa tubangan sa state, sa tubangan ng mga sakyanan na nakapal sa tubangan. Prosinta, kayo mag-start na ta. Sobrang ganda mga ka-Junatics. Sobrang ganda. PDRMC, tanan, walay papilin din eh, lumaybo dito sa tubangan. Look at that. Diba? Yan. Kaya, alam na, di ba? I mean, matagal na nating alam kung bakit binibira ang mga Duterte. Especially ang Davao City. This is so nice, mga ka-Junatics. Sa mga kataga ni Trillanes pa, mga ka-Junatics, na Davao ay lugmok daw talaga at never naging safest city sa Pilipinas. Ay dako. See, look at this mga ka-Junatics. Sabi ko na noon, sa previous video natin na nag-viral ngayon, sabi ko sa inyo na pag ang puno ay maraming bunga, yan ang klaseng puno ang binabato mga ka-Junatics. Yan ang klaseng puno na inaakyatan at yan ang klaseng puno na pinupuntahan ng tao. Diba? Pag isa kang artista mga ka-Junatics, maganda, matangkad, palagi kang napapanood sa TV, people will mob you mga ka-Junatics. Dudumugin ka pag nasa publiko ka. Bakit? Makikipag-picture sa'yo or something like that. And sometimes, maybe most of the times, mga ka-Junatics, you will also receive some hates. Bakit? Yung mga nag-hate sa'yo, yun yung mga low-level class na mga tao. Yung sa tingin nila na, nako, hindi ko na mapapantayan itong taong ito. So, all I need to do is to hate. Ayun, mga ka-Junatics. Yun na lang yung ginagawa nila because of jealousy. Alright. Napaka-clear yan sa Old Testament, mga ka-Junatics, sa 10 tipan. 10 commandments. Anong sabi doon? Don't be envious, mga ka-Junatics. To your neighbor's cow, to your neighbor's wealth. Diba? Bakit? Nako mga ka-Junatics, deadly ang pagiging jealousy. Kaya alam na natin kung bakit inaatake ang Davao City, especially ang mga namumuno dyan mga ka-Junatics. Kasi pilit nilang pabagsakin ng mga Duterte, nasa taas kasi. Hinihila nila
gusto nilang dungisan ang mga pangalan ng mga Duterte. But mga kadonatics, nanatiling nasa itaas hanggang ngayon. Sobrang ganda ng kanilang pamumuno. It's very hard, mga kadonatics, for the detractors to pull them down just because, mga kadonatics, it's the people themselves holding the Dutertes. It's very hard. Diba? Alright. Paminaw natin statement ni Mayor Baste. Kung siguro napanood nyo na to, mga kadonatics, pero ang ganda lang. Davao City is the second safest city in Southeast Asia. Ang una, mga kadonatics, ang Singapore. Tapos Davao City. Wow! Palakpakan! Palakpakan! Grabe! Ang Hanoi, Vietnam, nasa pangatlo ata, if I'm not mistaken. Tapos Thailand, Da Nang. See, look at this, mga kadonatics. Ito, mayunawin natin si Mayor Baste. Gamayng storya lang nako, wala ko lain pangayoon sa mga taga Davao. Balaod, dapat kibauta. Inyong mga kalat, basura ninyo, pamunitan ninyo, ay mo patakaglabay, kay nailanta nga ikaduhang pinakalimpyo nga syudad sa Southeast Asia. Oh, not only safest, mga kadonatics, limpyo pa talaga. Wow. So kabalo na ta sa itong mga responsibilidad na mga uban, mga bagong tubo dire. Naapoy mga bagong dayo. Responsibilidad nato ng mga Dabawenyo nga tudloan nato sila kung unsa atong kultura dire. Atong kultura sa kuan. Safety and security. Pag may nakita, magsalita, di nato nakalimtan, mo na karon hapsay gyapon ug malinawon ang atong lugar. Correct. Mga kadonatics, napansin nyo ba the way magsalita ang mga Duterte or the way magsalita si Mayor Baste? You know, when typical politicians makipag-usap yan sa mga tao, mga kadonatics, or sa constituents nila, they tend to be up there. Ayaw nilang bumaba, mga kadonatics. Makikipag-usap yan sila, mga kadonatics, as politician. Okay? Na ako lang ang makakatulong sa inyo. Yan, mga kadonatics. Kaya magbibitaw yan sila ng mga promises, mga kadonatics. Pero sa mga Duterte, they lower down, mga kadonatics, to your level. Alright, instead from here, nag-lower down sila sa level mo, mga kadonatics, at nakikipag-usap just like a friend. Mga kadonatics, hindi ka may intimidate. Tapos, obviously, okay, mas kapani-paniwala, mga kadonatics, because heartily, you know, when you are talking to your friends, heartily, ay mas, mga kadonatics, mas convinced ka sa mga sinasabi niya, tsaka mafe-feel mo yung comfort talaga. Ganito ang mga Duterte mananalita, especially si Tatay Digong, nako. Kaya hangang-hanga talaga tayo, mga kadonatics. I remember sa time ng Panginoon dito sa mundo, mga kadonatics, when he was about to ascend, there was a chance, mga kadonatics, na nakipag-usap siya kay Peter. Ang sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? 3 times yan sinabi niya. It was also in a way of reminding Peter na, hey, you denied me 3 times, Peter. So, I want you to be reminded once again. Okay. But, ang pinaka-context doon, mga kadonatics, is second time tinanong na naman ng Panginoon si Peter, Peter, do you love me? Yes, my Lord, sabi ni Peter. At ang pangatlo, mga kadonatics, again, Peter, do you love me? And sagot ni Peter, you know that I love you, my Lord. Then, sagot ng Panginoon, feed my sheep. Wow, sobrang ganda, mga kadonatics. But, when we go back to the Greek word, ang love na ginamit ng Panginoon that time, mga kadonatics, ang word na love is agape. Okay? Unconditional love. While ang ginagamit ni Peter, mga kadonatics, as a response, na, yes, my Lord, I love you. Ang love doon is filio. Friendly love, mga kadonatics. First question ng Panginoon, agape love, filio ang ginamit ni Peter. Pangalawang, mga kadonatics, ganun pa rin, agape, filio. Nung pangatlong tanong ng Panginoon, mga kadonatics, he was actually using here, filio. You have to check that out, mga kadonatics, sa Greek word. Filio na ang ginamit ng Panginoon dito. And of course, Peter answered once again in a
using filial love, mga kadonatics. Ang magandang interpretasyon dito, mga kadonatics, is bumaba sa level ni Peter ang Panginoon. He was no longer using agape, which is the unconditional love, but ginamit niya yung filio. Kasi yun lang yun ang kaya ni Peter, mga kadonatics. Bumaba siya sa level ni Peter. It goes the same with the leaders, mga kadonatics. Huwag mong isipin na nasa taas ka at nasa baba yung mga tauhan mo or constituents mo. You must go down to level. At ito yung nakikita ko sa mga Duterte, mga kadonatics. Kakaiba. Padayon. Katuwa, atong liquor ban, ikatulo, atong smoking ban, o ikaupat, Diba? firecracker ban, Yeah. nato, mauna diha, ang mga balaod nga nabutang sa mapa ang Davao City. Kita mo idugay na, nga namuyo dire, o dagambang kadungag, ato silang Gakson. Kaya ang Davao, bisag unsa pamangka, madato, mapobre, bisag asa ka nga tribo, ma-Muslim ka, ma-Kristiyano, ug unsa man imong reliyon, usarat ang tanan, Dabawenyo, ug di lang ta Dabawenyo, Mindanawon tang tanan, usarat ang dugo. Mo nang kita magkahiusa ug magpadayon sa kinabuhi nga malinawon ug malipayon. Mo kini mo itiman-an ninyo. Inang lang tawag Grabe. sinabot, ilahi-lahi Basta. ang mga tao dire, naay Bisaya, naay Bulanon, naatay 11 ka tribo pa. Muna importante kayo pasalamatan nato ato mga tribo kay kaning kita mga Bisaya o mga uban padere nga dayo gikan sa Visayas o sa mga ubang lugar sa Pilipinas hinirman kini nga yuta muna ampingan nato kini. Importante kaayo ang ampingan nato kay maoning balay nila nga ilang gitugtan ta nga mahimo pong balay nato. Timanin ninyo munang respetuha inyong lugar. Respetuha inyong kaugalingon, tumana ang mga balaod, ug tumana inyong isig katao. Salamat kayo, mabuhay ang Davao, mabuhay ang Mindanao, mabuhay tang tanan, mabuhay ang Pilipinas, unta magpadayon mo, nga malipayon, ug malambuon sa inyong mga kinabuhi. Salamat kayo, may gabi sa inyong tanan. Oh, sobrang ganda ng mensahe, mga kadonatics. Sobrang ganda lang. Kahit sino daw, okay? Kahit ano daw, mga kadonatics, mga Bisaya, mga Muslim, anong klaseng tribe mo, we are all Mindanaoans, okay? We are all Davaoenos. Kaya maghiusa ta, we will be united in one. Grabe yung mensahe na yun, mga kadonatics. Palakpak talaga sa mga Duterte. Kaya, look at that. Sobrang ganda ng Davao. Ngayon, may itatayo sila, mga kadonatics, ng incineration, okay? Waste management, mga basura gawing energy. Palakpak na naman. Grabe. Palakpak. Kakaiba ang Davao. Kaya, ayun, binabato. Mabunga kasi. Sobrang dami ng bunga. Ang bumabato, mga kadonatics, yung mga taong walang nagawa sa kanilang distrito, walang nagawa sa kanilang city, at sa kung anong-ano pang lugar. Kakahiya kayo. And anyway, comment down below at babasahin natin, mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. God bless you ng palagi. Bye-bye.